Walang partikular na kandidato ang tinatarget ng isinusulong ng mga panukalang batas kontra political dynasties ng Kamara. Yan ang binigyang diin ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong nang tanungin sa aligasyong target umano ng dalawang kapulungan ng Kongreso si Vice President Sara Duterte sa mga isinusulong na panukalang batas kontra political dynasties. Kasunod ito ng maagang deklarasyon ng Vice Presidente ng kanyang pagnanais na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. So hindi siya targeted sa kanino man. Hindi targeted sa kanino. Malaking usapin itong electoral reform at hindi nagre-revolve itong usapin na to sa isang particular na kandidato. So hindi ko alam kung bakit kino-connect nila. Ang layo naman. Diba? Nasa Constitution ito. Section 26, Article 2. The 1987 Constitution. Hindi namin alam kung kailan siya mag-announce. Pero alam namin meron sa Constitution na nagsasabing kailangan may anti-political dynasty. Walang connect. Giit naman ng ilang miyembro ng House panel kung mayroon mang maaapektuhan ng isinusulong na panukala, ito ay ang mga politiko. Anila napapanahon ng maipasa ang isang batas kontra political dynasties dahil sa pinagdadaan ng krisis sa bansa ngayon. I think this anti-political dynasty bill is necessary and urgent. It's something that we all need for our country right now, especially with everything that's been happening. And there will be lots of people who will be affected, especially politicians, including myself. But we must remember that we must not honor men more than law. And the law requires, the Constitution requires, that we have to prohibit political dynasties. This is not about any family or ending someone else's legacy, no, but the beginning, no, for more chances, no, equal chances, no, for anyone, regardless of their background, to have a fair chance and shot at winning in the national or local elected positions. Sa huli, umapila na ang chairperson ng House panel na si Representative Adjong sa mga kritiko na huwag pagdudahan ang layunin ng batas. At tila napikon na rin ito sa mga akusasyon laban sa Kongreso. Do not sabotage this process, hostage this process to make it appear as if this is intended for one particular candidate. That's not how you put it. And just to add, nakakaasar na rito not everything that is happening in this country is about them. Samantala, nagpahayag naman ng pag-aalinlangan ng ilang lumahok sa public consultation ng Kamara para sa anti-political dynasty bills sa kayahan ng Kongresong maipasa ang naturang panukala. Kung dili ipasa sa Kongreso na ni the House of Representatives and Senate kining anti-political dynasty law, doon na ba kita'y opsyon ang tubag na we will initiate People's Initiative to pass this anti-political dynasty law. Ang ganito bang consultation ay nagpapakita na handa ng iwanan ng mga dinastiyang pamilya, lalo na yung nasa Kongreso, ang marangyang buhay sa ilang dekadang panunungkulan habang ang mga tao ay namatay sa gutom, hirap at mga sakit. Bakit hindi pwedeng ang taong bayan ang buboto sa anti-political dynasty in a form of referendum? Isabay natin during this coming barangay and SK election. Why? Because they are the people who are truly affected by this political dynasty. Pagtitiyak naman ni House Speaker Faustino Boji D. III, seryoso ang Kamara sa pagpapasa ng patas at makatarungang anti-political dynasty law sa pamamagitan ito ng maingat na pagbabalangkas at masusing pag-aaral na nakaugat-an niya sa tunay na saloobin ng mga Pilipino. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.